Tahimik na sumagot si UGT na magkaiba sila sa kabilang pamilya dahil hindi naman sila totoong pamilya. Pabiro nitong sinabi na kung si UGT ang ama, siya naman ang panganay na anak habang sina Gold at Yurim ang mas nakakabatang kapatid. Kung ganoon daw, sino naman ang magiging ina ng pamilya? Bahagyang natigilan si UGT at hindi agad nakasagot. Dahan-daang tinanggal ni Yubam ang tali ng buhok nito habang hinahayaang tanggayin ng hangin ang mahahabang kulot niyang buhok. Pagkatapos ay humarap ito kay UGT habang may mapanuksong ngiti sa labi. Mahina ngunit diretsahan nitong sinabi na baka siya na lang ang pwedeng maging ina. Sandaling natigilan si UGT. Hindi nito alam kung paano sisigot habang tahimik lamang na nakatingin. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas ay biglang natawa si Yubam. Tinapik pa nito ang balikat ni UGT habang tinutuksong namumula na naman ang tenga nito. Mabilis namang tinak pa ni UGT ang tenga at inis na pinatigil ito sa pang-aasar bago sinabing habulin na nila ang iba. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay may biglang mensaheng dumating mula sa Duke's Shadow. May nahanap daw itong lead tungkol sa Prototype X. Bahagyang sumeryoso ang mukha ni UGT. Pagkalipas ng ilang sandali ay sinabi nitong mauna na muna si Yubam dahil may aasikasuhin siya at babalik din agad. Nagtaka si Yubam ngunit bago pa ito makapagtanong ay tuluyan nang pumasok si UGT sa special gate. Tahimik na lamang itong napatitig sa lugar kung saan nawala si UGT habang nagtatakang iniisip kung saan ito pupunta sa ganitong oras. Samantala, nakisabat pa ang housekeeper at pabirong sinabing baka sobrang urgent lang ng pangangailangan nito sa banyo. Napairap na lamang si Yubam at diretsahang pinabalik ito sa trabaho. Sa kabilang panig ng mundo, sa Moscow, Russia, tahimik na nakatayo ang Duke's Shadow sa rooftop ng isang gusali habang nakabihis bilang miyembro ng Demon Organization. Hindi nagtagal ay dumating si UGT mula sa special gate. Agad yumuko ang Duke's Shadow at magalang na bumati. Kalmado lamang na sinabi ni UGT na sandali lang siya roon dahil kailangan din niyang bumalik agad. Nagtaka pa ang Duke's Shadow kung bakit hindi na lang ito tumawag. Ngunit habang nakatingin sa madilim na langit ay tahimik na sinabi ni UGT na gusto lang niyang makahinga sandali. Agad nitong iniabot ang impormasyon tungkol sa Prototype X. Habang binabasa ni UGT ang file ay ipinaliwanag ng Duke's Shadow na matapos nitong sirain ang ilang hidden demon facilities, nagsimula ng maghinala ang organization na may humahadlang sa kanila. Dahil dito ay nagpasya silang maunang umatake. Plano raw nilang gamitin ang Prototype X para makapasok sa isang 70-man assault team ng Superhuman Alliance at patayin ang lahat mula sa loob. Bahagyang kumunat ang noo ni UGT at nagtanong tungkol sa personal na impormasyon ng X-Type. Ngunit wala pa raw sapat na detalye ang Duke's Shadow. Matagal na natahimik si UGT bago tahimik na sinunog ang dokumento. Sa huli ay sinabi nitong siya mismo ang kikilos at ang Duke's Shadow muna ang baalang mag-monitor sa lugar. Samantala, sa bundok ay masayang naghihintay ang grupo ni Yongha matapos makarating sa viewing spot. Habang nagkukwentuhan ay natawa si Yongha nang marinig ang pangalan ni Gio. Pabiro nitong sinabing kumpleto na raw ang 4 na season dahil nandoon sina Spring, Summer, Autumn at Winter. Napairap naman si Yurim at muling nagreklamo na parang minadali lang ang mga pangalan nila. Habang masayang nagtatawanan ang lahat ay napansin ni Yubam na nakabalik na si UGT. Agad nitong tinanong kung bakit natagalan siya. Simple lamang ang sagot ni UGT. May nakasalubong lang daw siyang kakilala. Hindi pa nakontento si Yubam at curious pang nagtanong kung sino iyon. Ngunit mabilis na sumingit si Yurim at nang asar na baka secret lover lang iyon. Napairap si Yubam at agad itong pinandilatan. Maya-maya ay pinutol ni Yurim ang usapan at diretsahang tinanong si Yongha kung kailan magsisimula ang tanawin. Masigla namang sinabi ni Yongha na magsisimula na at pinatitingala silang lahat sa langit. Pagtingala nila ay agad silang natigilan. May malaking bitek na unti-unting bumukas sa madilim na kalangitan. At sa loob noon ay isa pang makulay na langit ang makikita na puno ng kumikislap na mga bituin. Napanganga sina Gold at Yurim habang hindi makapaniwala sa ganda ng tanawin. Agad pang inilabas ni Gold ang camera para i-record ang lahat. Tahimik namang napatitig si Yubam kay UGT at mahinang nagtanong kung nakakita na ba ito ng ganito dati. Ngunit bahagya lamang umiling si UGT habang seryosong pinagmamasdan ang bitek sa langit.
Sa sandaling iyon ay tila may kakaibang realization na sumagi sa isip ni Yubam habang nakatingin sa kanya. May gusto sana itong sabihin ngunit naputol iyon nang biglang mapasigaw si Gold sa tuwa matapos makakita ng shooting star. Masayang pinagmamasdan ng lahat ang tanawin habang tahimik ding nakangiti ang pamilya ni Yongha. Sa gitna ng katahimikan, lihim namang napalingon ang anak ni Yongha kay Gio na nasa bisig ni Yujiti habang bahagyang namumula ang mukha nito. Tahimik lamang itong nakatitig habang kumikislap ang mga mata ni Gio sa tuwa habang pinapanood ang mga meteor sa kalangitan. Halatang masayang-masaya ang bata sa napakagandang tanawin na tila para lamang sa kanila sa gabing iyon. Makalipas ang mahabang oras ay unti-unting sumikat ang panibagong araw. Nagsimula ng magayos ang lahat para sa paghihiwalay ng landas. Masayang nakipagkamay si Yongha kay Yujiti habang malakas na tumatawa. Ayon dito, kahit maikli lang ang pagsasama nila ay talagang nag-enjoy siya. Tahimik namang sumang-ayon si Yujiti at sinabing salamat dahil naging espesyal ang gabing iyon. Biglang ngumisi si Yongha at palihim pang bamulong. Ang lugar daw na iyon ang mismong pinang-propose niya sa asawa noon. Agad namang napairap ang asawa nito mula sa likuran at sinabing naririnig niya ang lahat kaya huwag nang ikwento pa iyon. Sandaling natahimik si Yujiti bago mahina nitong nasabing mukhang romantic nga ang lugar. Bahagyang natigilan si Yongha sa narinig. Hindi nito inaasahang magsasabi ng ganoong bagay si Yujiti. Curious tuloy itong napatanong kung mayroon bang espesyal na tao sa puso nito. Hindi agad ito sumagot habang kusa nitong napalingon sa ilog kung saan masayang nakatayo sina Yubam at Gio. Sa isang iglap ay may lumang alaala na sumagi sa isip niya. Isang babaeng nakaputing damit na may mahahabang buhok ang masayang naglalaro noon sa tabi ng ilog. Napakaganda ng ngiti nito, sapat para magpabilis ng tibok ng puso. Ngunit mabilis ding naglaho ang alaala. Bahagyang sumikip ang ekspresyon ni Yujiti bago mahina nitong sabihing wala na. May sasabihin pa sana si Yongha ngunit biglang napaubo ang asawa nito. Kasabay noon ay napadugo ito dahilan para agad matarante si Yongha. Mabilis nitong inilalayan ang asawa habang paulit-ulit na nagtatanong kung ayos lang ba ito. Hindi na ito nag-aksaya ng oras at agad silang umalis kasama ang anak gamit ang special gate. Nagmadaling nagpaalam si Yongha bago tuluyang mawala. Tahimik namang lumapit si Yujiti kina Yubam at Gio upang yayain ng umuwi. Ngunit natigilan siya ng mapansing tulala lamang si Yubam. Nang tapikin niya ito ay sakalang ito nagulat at humingi ng paumanhin dahil nalibang sa pag-iisip. Maya-maya ay itinuro nito si Gio at sinabing tila ayaw pa raw umalis ng bata. Tahimik na nakatitig si Gio sa lawa habang tila may lungkot sa mga mata nito. Sandaling pinagmamasdan iyon ni Yujiti bago kumuha ng maliit na bote at dahan daw ang lumapit sa bata. Tahimik niyang inabot iyon habang sinasabing pwede naman silang bumalik muli rito balang araw. Tahimik na tinanggap ni Gio ang bote at bahagyang ngumiti. Halatang natuwa ito sa pangako. Ngunit bago pa lumalim ang sandali ay biglang sumigaw si Yorim mula sa sasakyan at inutusan silang bilisan na ang pag-alis. Samantala, sa isang ospital ay tahimik na nakahiga ang asawa ni Yongha habang nakakabit sa dextrose. Tahimik na nakaupo si Yongha sa tabi ng kama habang mabigat ang ekspresyon. Mas lalo pang nanghina ang asawa nito at kailangan na ng breathing support. Tahimik itong napayuko habang pilit kinakaya ang lungkot. Ngunit biglang may kamay na damapo sa balikat niya. Paglingon niya ay nakita niya ang isang kabataang lalaki na nakangisi. Masaya nitong binati si Yongha na parabang matagal na silang hindi nagkita. Ang lalaking iyon ay si BM, ang second-ranked superhuman sa buong mundo at isa ring return regressor. Paglabas nila ng ospital ay naupo silang dalawa sa isang bench habang umiinom. Napansin agad ni BM ang malungkot na itsura ni Yongha at tinanong kung bakit muling lumala ang kondisyon ng asawa nito gayong gumaganda na raw ito kamakailan. Napabuntong hininga lamang si Yongha. Ayon dito, maayos pa raw ang lagay ng asawa niya noong nagkampong sila ngunit bigla itong bumalik sa dating kondisyon. Habang nagsasalita ay hindi nito maitago ang pagsisisi. 10 taon na raw siyang naghahanap ng paraan ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring lunas sa sakit nito. Kung mas naprotektahan lang daw niya noon ang asawa niya sa malaking digmaan, baka hindi ito umabot sa ganitong kalagayan. Tahimik lamang na nakinig si BM bago sinabing ginawa na rin naman nito ang lahat.
Ngunit biglang napakuyom ng kamao si Yongha habang pinipisil ang lata sa sobrang inis at lungkot. Ano raw silbi ng pagiging makapangyarihan kung hindi naman niya mailigtas ang pinakamahalagang tao sa buhay niya? Sa huli ay hindi na nito napigil ang mapaluha. Ngunit sa halip na damayan siya, bahagyang yumuko si BM at tinitigan pa ang mukha nito. Naguguluhang napatanong tuloy si Yongha kung ano ang ginagawa nito. Walang emosyon namang ngumiti si BM at sinabing bihira lang daw kasi nitong makitang umiiyak si Yongha kaya gusto niyang namnamin ang sandali. Lalo tuloy na si Yongha at tinawag pa itong baliw. Ngunit bago matapos ang usapan ay may inilabas si BM at inihagis iyon sa kanya. Tahimik nitong sinabing subukan daw nila iyon sa asawa niya pero huwag masyadong umasa dahil sobrang hirap makuha ng bagay na iyon. Pagkatapos ay mabilis na itong nagpaalam at sinabing ibati na lang siya kapag nagising na muli ang asawa nito. Napaisip si Yongha habang hawak ang bagay na ibinigay ni BM. Ngunit bigla nitong naalala ang halamang nakuha niya mula kay UGT noong kampang. Agad niyang tinawag pabalik si BM bago pa ito makalayo. Curious nitong ipinakita ang halamang ibinigay sa kanya at sinabing baka gusto nitong tingnan dahil tila napakabihira nito. Natigilan si BM sa narinig at dahan-daang napalingon. Napataas pa ito ng kilay bago tahimik na lumapit. Samantala, sa isang malinaw na batis ay masayang nagkakagulo ang mga hayop habang may unggoy na humahabol sa isang ibon. Tahimik namang nakaupo si Gio sa malaking bato habang pinapanood ang paligid. Bigla na lamang nitong narinig ang pamilyar na boses ni UGT. Paglingon nito ay agad siyang natigilan. Nakatayo sa di kalayuan si UGT habang bahagyang nakabukas ang suot nitong damit at kitang-kita ang matipunong katawan. Tahimik itong kumaway at niyayang lumapit si Gio para maglaro sa tubig. Hindi maiwasang matulala ni Gio habang nakatitig dito. Mabilis namang tumalon ang bata mula sa bato at tila dumula sa ibabaw ng tubig papunta rito. Paglapit ay muli itong tumalon pataas ngunit bago pa bumagsak ay agad siyang nasalo ni UGT. Bahagya pa itong inikat sa ere habang natatawang pinupuri si Gio. Ayon dito, sobrang galing at cool daw ng bata. Tahimik lamang na napatitig si Gio. Hindi nito inaasahang maririnig ang ganoong salita mula kay UGT. Mas lalo pa itong natuwa nang sabihing siya raw ang pinaka-cute at pinaka-cool. Ngunit sa isang iglap ay naglaho ang lahat. Panaginip lamang pala iyon. Tahimik na natutulog si Gio sa higaan habang payapa ang buong bahay. Maya-maya ay bahagyang bumukas ang pinto ng kwarto. Tahimik na sumilip si UGT at siniguradong mahimbing pa rin ang tulog ng bata bago muling umalis. Malalim na ang gabi at mataas na ang buwan. Tahimik ding natutulog ang guardian habang si Yorim ay himbing na rin sa kama. Dahan-daang lumabas ng bahay si UGT. Ngunit bago pa siya makalayo ay bigla siyang natigilan. Tahimik palang nakatayo si Yubam sa likuran niya. Napakunot-noo si UGT at agad tinanong kung bakit gising pa ito sa ganoong oras. Mahina ngunit seryosong sinabi ni Yubam na gusto nitong sumama. Walang emosyon namang tumanggi si UGT at sinabing may aasikasuhin lang siya kaya bumalik na ito sa pagtulog. Ngunit hindi umatras si Yubam. Mahinahon nitong sinabi na sigurado siyang may kinalaman iyon sa dahilan kung bakit umalis ito kahapon. Bahagyang natigilan si UGT. Malamig niyang tinanong kung may nakita ba ito gamit ang pattern ng ability. Tahimik namang tumanggaw si Yubam. Ayon dito, hindi niya pwedeng sabihin ang lahat ngunit malinaw na kailangan siya ni UGT sa gagawin nito. Ngunit nanatiling matigas ang lalaki. Hindi raw iyon bagay na dapat pakialaman ng bata. Hindi na nagpigil si Yubam at biglang yamakap ng mahigpit kay UGT. Mahina ngunit mabigat ang tono nito habang sinasabing hindi siya simpleng batang kailangang protektahan lamang. Hindi raw sila magiging masaya kung puro magagandang bagay lang ang ipapakita sa kanila habang itinatago ang lahat ng pangit at masakit. Mariin pa nitong hinawakan ang damit ni UGT habang sinasabing kabilang siya sa Six Dragon Clan at naiintindihan niya ang bigat ng responsibilidad. Matagal na natahimik si UGT. Sa huli ay marahan nitong inalis ang yakap ni Yubam at simpleng sinabing aalis na siya. Bahagyang yumuko si Yubam habang halatang nalungkot. Mahina nitong tinanong kung ano bang magagawa niya kung may kailangang gawin kahit masakit at siguradong may masasaktan. Tahimik lamang na sumagot si UGT. Kahit ayawan man daw siya ng iba, may mga bagay pa ring kailangang gawin. Bago siya tuluyang umalis ay may napansin siyang malaking espada sa tabi ng pinto.
Mahina itong ipinaliwanag ni Yubam. Hiniram daw niya iyon sa Guardian sakaling kailanganin ni UGT. Pero sana raw ay hindi na nito kailangang gamitin. Bahagyang natigilan si UGT habang nakatingin dito. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay ngumiti na lamang si Yubam at sinabing mag-ingat ito sa biyahe. Samantala, sa headquarters ng International Superhuman Association sa Tokyo ay abala ang lahat sa paghahanda para sa isang napakalaking operasyon. Nagtipon-tipon doon ang mga pinakamalalakas na superhuman mula sa iba't ibang bansa. 70 elite members ang bubuo sa strike team laban sa higanting boss ng S-rank dungeon. At sa gitna ng lahat ay tahimik na nakatayo si UGT sa harapan ng team captain. Diretso nitong hiniling na isama siya sa 70-man raid at mabigyan ng akses sa impormasyon ng bawat miyembro. Agad namang sumimangot ang captain na si Shireshi Runosu. Hindi makapaniwalang tinanong nito kung seryoso ba ang kaharap niya. Sa tingin nito, imposibleng basta na lamang pagkatiwalaan ang isang estranghero lalo na sa napakadelikadong operasyon. Ngunit nanatiling kalmado si UGT. Simple lamang nitong sinabi na umaasa siyang pwede naman nila iyong pag-usapan ng maayos. Malamig na itinuro ni Shireshi ang pinto habang galit na ipinag-uutos na ikulong agad si UGT. Kapag lumaban daw ito, ituturing niya itong kalaban ng alliance at papatayin ng walang awa. Ngunit sa harap ng pagbabanta ay walang kahit katiting na takot na lumitaw sa mukha ni UGT. Lalo lamang na si Shireshi. Sa isang iglap ay agad itong nagpaputok ng energy beam diretso kay UGT. Ngunit bahagya lamang yumuko ang lalaki at madali iyong naiwasan. Napasanggal si Shireshi bago marahas na sinipa ang mesa sa harapan niya. Mabilis iyong tumilapon papunta kay UGT habang walang tigil din itong nagpaputok ng sunod-sunod na magic bullets. Sa loob lamang ng ilang segundo ay nagkawatak-watak ang mesa sa dami ng tama. Ngunit kahit ganoon ay tila wala pa ring epekto kay UGT. Madali lamang nitong pinawalang bisa ang lahat ng atake na para bang wala lang. Mas lalo tuloy nagdilim ang mukha ni Shireshi. Tahimik nitong ibinulong na ayaw na sana niyang umabot pa sa puntong iyon. Mabilis itong lumundag pataas at agad humugot ng kakaibang pana. Malamig ang tingin nitong itinutok yun diretso kay UGT. Mahina ngunit mabigat ang boses nitong nagsabing huwag na sanang umiwas dahil ayaw nitong mabutas ang buong gusali. Kasunod noon ay ginamit nito ang judgment skill. Sa isang iglap ay mabilis na humarurot ang arrow sa hangin. Ngunit sa ikinagulat ni Shireshi, kalmado lamang na iniunat ni UGT ang kamay at eksaktong sinalo ang pana. Tuluyang natigilan ng captain. Hindi makapaniwalang nahuli ng ganoon kadali ang Celestial Bow of Judgment. Pero bago pa ito makapag-isip ay ibinalik agad ni UGT ang arrow. Diretso iyong tumama kay Shireshi at malakas siyang tumilapon papunta sa pader. Sa lakas ng impact ay nabasag pa ang dingding bago siya bumagsak sa sahig habang namimilipit sa sakit. Tahimik namang naglakad palapit si UGT. Walang emosyon nitong tinanong kung nagbago na ba ang isip nito. Napangiwi si Shireshi ngunit pilit pang nagmatigas. Nanginginig nitong tinanong kung ano raw ang gagawin kapag patuloy pa rin siyang tumanggi. Malamig lamang ang naging sagot ni UGT. Malamang daw ay babalatan niya ito at isusuot ang balat nito. Sa kabila ng sakit ay napatawa pa si Shireshi. Ayon dito, matanda na raw siya at matibay pa rin kaya mahihirapan si UGT. Kasunod noon ay mabilis nitong ginamit ang Radiant March technique at tumakbo papunta sa kabilang kwarto. Sa isip nito, imposibleng makatakas sa halimaw na iyon kaya ang tanging pag-asa ay ang emergency teleport device. Kapag nakaabot daw siya sa headquarters ay pwede siyang humingi ng backup. Ngunit pagpasok pa lamang sa kabilang silid ay bigla siyang natigilan. Nanlaki agad ang mga mata niya. Sira na ang teleportation device. At bago pa siya makagalaw ay may malamig ng espada na nakatutok sa leeg niya. Tahimik na nakatayo roon si UGT. Muli nitong tinanong kung nagbago na ba ang isip niya. Napamura na lamang si Shireshi habang nanginginig sa takot. Sa huli ay napilitang tanggapin si UGT sa strike team. Makalipas ang ilang sandali ay tahimik nang nakaupo si UGT habang binabasa ang files ng 70-man strike team. Sa gilid naman ay tahimik na nakaluhod si Shireshi habang halatang hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Sa isip nito ay paulit-ulit na umiikot ang tanong. Sino ba talaga ang halimaw na iyon? Panandalian pa nitong naisip kung isa ba itong regressor tulad ni BM. Pero agad din iyong itinanggi.
Kung regressor raw ito, imposibleng walang impormasyon ang Alliance tungkol dito. Mas lalong hindi niya maintindihan kung bakit gustong sumama ng lalaking iyon sa operasyon. Habang iniisip iyon ay biglang napansin ni UGT na may kulang sa records. Sa 70 miyembro ng team ay may isang file na walang detalye. Tahimik nitong tinanong kung bakit walang impormasyon sa taong iyon. Nagulat si Shereshi bago ipinaliwanag na biglaan lamang ang replacement kaya wala pang kompletong records. Ngunit ayon dito, galing mismo sa headquarters ang taong iyon kaya walang dapat ipag-alala. Tahimik namang humiling si UGT na gusto niya agad makilala ang operator. Agad pumayag si Shereshi at ipinatawag ang tao. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay may boses na biglang umalangaw sa isip ni UGT. Ang Duke's Shadow. Ayon dito, may impormasyon na raw sila tungkol sa Prototype X. Agad namang sinabi ni UGT na ipadala agad ang memory transfer. Ngunit tila nag-aalangan ang Shadow. Bahagyang natigilan ang lalaki. Tahimik nitong tinanong kung isa ba itong taong kilala niya sa nakaraang buhay. Bago pa makapag-isip si UGT ay bumukas ang pinto. Dahan-daang pumasok ang isang babae habang nagtataka sa gulo ng opisina. Nagulat pa itong mapansin ang sugatang si Shereshi na nakaluhod sa gilid. Ngunit mabilis lamang itong pinagsabihan na huwag na iyong pansinin. Tahimik na napatitig si UGT sa bagong dating. Ngunit nang tuluyang alisin ng babae ang maskara, bahagyang natigilan si UGT. Tahimik nitong binanggit ang pangalan. Hasit Bowl, ang dating kasintahan ng regressor. At kasabay noon ay bumalik sa alaala niya ang nakaraan. 3 taon matapos magsimula ang digmaan laban sa Finns sa Soviet, nasa isang military camp noon si UGT habang nagpapahinga ang buong grupo. Bigla na lamang may masayang babaeng lumapit at pabirong tinapik ang balikat niya. Pagharap niya ay nakita niya ang mas batang bersyon ni Hasit Bowl. Masaya itong ngumiti habang inaasar siya dahil muli na naman daw itong naloko. Napatingin si UGT sa suot nitong parang pang-resort at tahimik na tinanong kung bakit ganoon ang ayos nito. Ngumiti lamang ang babae at sinabing minsan lang magkaroon ng pahinga kaya gusto niyang mag-relax. Pabiro pa nitong tinanong kung bagay ba sa kanya ang suot. Tahimik namang umiwas ng tingin si UGT. Napatawa tuloy si Hasit Bowl habang tinutuksong namumula raw ang tenga nito. Mabilis iyong itinanggi ni UGT. Ngunit tila walang balak tumigil ang babae. Maya-maya ay masaya nitong niyaya si UGT na umakyat sa burol mamayang gabi. Bahagyang napakunot-no si UGT habang tahimik na nagtatanong kung bakit sa burol pa. Habang nag-uusap ang dalawa ay hindi maiwasang magbulungan ng mga kasama nila sa mercenary squad. Nagtataka ang ilan kung ano ba talaga ang relasyon ng captain at ni Hasit Bowl. Maya-maya ay may isang miyembro na nagtaka kung bakit sumali si Hasit Bowl sa mercenary group gayong tila hindi ito bagay sa ganoong marahas na lugar. Tahimik namang nagpaliwanag ang isa. Ayon dito, dati raw nagtatrabaho si Hasit Bowl sa isang orphanage. Ngunit nang sumiklab ang digmaan ay nawasak ang lugar at namatay ang lahat ng batang inaalagaan nito. Dahil sa matinding pagkawala ay tuluyan itong nagising bilang isang superhuman combat coordinator at napadpad sa mundo ng laban at kamatayan. Napatahimik tuloy ang iba matapos marinig iyon. Hindi nila akalaing may ganoon pala itong mabigat na nakaraan sa likod ng masayahing ngiti nito. Pagsapit ng gabi ay totoong pumunta sina UGT at Hasit Bowl sa burol. Masayang kumaway si Hasit Bowl habang tinatawag siyang lumapit. Pabiro pa nitong sinabi na akala niya raw ay makakalimutan ni UGT ang usapan nila. Bahagyang napakunot-noo naman si UGT at nagtanong kung ano bang espesyal sa lugar na iyon. Napangiti lamang si Hasit Bowl habang nakatingin sa maliwanag na buwan. Pabiro nitong sinabi na hindi talaga romantic si UGT dahil may magandang tanawin na, may magandang babae pa sa harapan nitong ngunit tila wala pa rin itong reaksyon. Sandaling natahimik ang paligid. Dahil sa awkward na atmosphere ay bahagyang namula si Hasit Bowl at agad binago ang usapan. Mahina nitong ipinaliwanag na may espesyal na gamit ang ability niya. Bukod sa danger detection, minsan daw ay may iba rin itong nararamdaman kapag nasanay na. Agad naging seryoso si UGT. Akala nito ay may panganib kaya mabilis itong nagtanong kung may kalaban ba sa paligid. Nataranta naman si Hasit Bowl at mabilis na sinabing huwag seryosohin ang lahat. Pinapikit lamang siya nito at pinakinggan. Tahimik na sumunod si UGT.
Pagkatapos ay mahinang sinabi ni Hasit Bowl na parang may vibration siyang nararamdaman sa paligid. Ngunit bago pa nito maipaliwanag ng buo, biglang nanlaki ang mata ni UGT. Pagmulat niya ay napuno ng hindi mabilang na shooting stars ang buong kalangitan. Kasabay noon ay mabilis na tumakbo si Hasit Bowl at tumalon diretso sa mga bisig niya. Masayang nitong tinanong kung nakikita na ba niya ang vibration na tinutukoy nito. Tahimik lamang na napatitig si UGT. Pagkaraan ng ilang segundo ay marahan nitong hinawakan ang mukha ng babae. At sa ilalim ng kumikislap na langit, bigla niya itong hinalikan. Matagal silang nanatiling ganoon bago marahang kumalas. Namumula ngunit nakangiting inasar pa siya ni Hasit Bowl. Masyado raw tuyo ang labi ng captain kaya kailangan yata nitong pairan ng lip balm. Bahagyang umubo lamang si UGT habang pilit umiwas ng tingin. Habang may shooting star na muling dumaan sa langit, biglang nagsalita si UGT. Pagkatapos daw ng laban, gusto niyang pakasalan si Hasit Bowl. Tuluyang natigilan ang babae. Hindi makapaniwalang tinanong nito kung proposal na ba talaga iyon. Napakunot noo si UGT at bahagyang nag-alala kung ayaw ba nito. Ngunit mabilis na umiling si Hasit Bowl. Hindi raw sa ayaw. Kung utos daw ng captain, susunod siya. Bahagyang napangiti si UGT, isa sa iilang beses na lumitaw ang ganoong ekspresyon sa mukha nito. Buong gabi silang nag-usap tungkol sa magiging kinabukasan. Ngunit hindi nagtagal ay dumating ang trahedya. Sa isang laban ay malubhang nasugatan si Hasit Bowl. Maraming miyembro ng squad ang dagwang bumagsak habang nagkalat ang mga bangkay. At ang mismong taong paulit-ulit na sumasaksak kay Hasit Bowl ay si UGT. Parang nawalan ito ng sarili habang walang tigil sa pag-atake. Desperadong umiiyak at nakikiusap si Hasit Bowl na tumigil na siya. Ngunit may ibang taong kumokontrol kay UGT mula sa likod. Si Hast Gawa. Isa sa destroyer-class superhumans. Masaya pa itong tumatawa habang pinapanood ang trahedya. Ayon dito, wala raw masasakit pa kaysa sa sariling kamay mo mismo ang pumatay sa taong pinakamamahal mo. Pagkatapos noon ay pinakawalan nito si UGT mula sa kontrol at iniwang wasak ang buong buhay nito. At mula noon, ang regression na iyon ang naging isa sa pinakamabigat na bangungot ni UGT. Muling bumalik sa kasalukuyan si UGT nang tawagin siya ni Hasit Bowl. Napansin nitong parang tulala ang lalaki kaya bahagya itong tinapik. Nagulat tuloy si Shereshi at mabilis na pinagsabihan ng babae na huwag itong basta gagalawin. Napakunot noo naman si Hasit Bowl at nagtaka kung bakit parang takot na takot ang captain. Ngunit walang sagot si UGT. Tahimik nitong ginamit ang pendulum clock ability para silipin ang malas at kapalaran ni Hasit Bowl. At doon niya nalaman ang katotohanan. Sa regression na ito ay nagbago ang landas ng babae. Isa na itong Finn. Nakakontrata ito sa 7th Lord of the Abyss, si Rakshade. Tahimik na isinara ni UGT ang ability. Hindi mahalaga kung sino pa ang entity sa likod nito. Isa lang ang malinaw. Kailangan niyang pigilan si Rakshade. Maya-maya ay malamig itong lumingon kay Shereshi. Tahimik nitong tinanong kung wingguard ba ang posisyon niya sa operation. Nagulat naman si Shereshi ngunit mabilis na tumango. Oo raw, tama iyon. Malamig na nagsalita si UGT at diretsahang sinabi na gusto niyang ilipat ang posisyon niya bilang combat coordinator. Kasama raw niya sa assignment si Hasit Bowl. Ilang oras ang lumipas at tuluyan nang nakarating ang 70-man strike team sa dungeon area ng Hethesy. Marahas ang hampas ng alon habang mabigat ang hanging umiikot sa paligid na para bang may masamang senyales. Makalipas ang ilang segundo ay bumukas ang spatial gate at isa-isang lumabas ang mga miyembro ng assault team sa pangunguna ni Shereshi. Tahimik namang naglalakad si Hasit Bowl sa likuran habang palihim na sinusulyapan si UGT. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.